order ng gagaling sa LTO, guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles. Isurat ng ni Assistant Secretary Rigor Mendoza noong August 30 po, ito po yung nagsasaad na yung mga sales, transfer, donation or any deed of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance or actual transfer, whichever is earlier po. Aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po from the execution of the deed of conveyance or actual turnover of units, whichever is earlier. Apo. Okay, sige po. Okay. Meron akong motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit, ng sale. Alright? So ako yung seller, siya po yung buyer. Opo, ito po ay motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. So sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ang binibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sa sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. 5 araw ang binibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. So, 20 days po, magmula noon 20 working days po. 20 working days, magmula po nung notaryohan yung pong aming deed of sale. Okay. At ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po na notaryuhan yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective, attorney? Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na mga bentahan, before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito ng August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas? Meron po silang, for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report at para sa buyer, 30 working days para po i-post yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 na po. So, ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito. Retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive. Tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa? Yung seller and buyer po, Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, kasi ang obligasyon po to report is on the part of the seller and the obligation to transfer is on the part po ng buyer.